Para iwas sakit, huwag malito. Dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. We have Davao del Norte Provincial Agriculturist, Jose L. Andamon, sir. And of course, ACDVOCA Technical Coordinator, Mr. Lodovico Jun Ramirez. Department of Agriculture 11 Regional HVCDP Coordinator, Ms. Meriel Aglibot. And of course, we have two industry partners, Ms. Marivic Dubria and Mr. Jofel Manlon. Daghang salamat sa inyong pagtambong sa atong programa o sa walay paglangan atong sugdan ang atong diskusyon karong buntaga. Ang pagkabuot sa tumo nga makaproduce og premium o high quality nga kape nga Arabica ug Robusta sa Davao del Norte makahatag gayud og kadasig sa atong mga coffee farmers nga sila mas mamahimong quality oriented. Sa kasamtangan, ang mga buyers andam nga mupalit sa mas taas nga presyo alang sa kape nga adunay nindot ug taas nga kalidad. Ug kini maghatag sa atong mga mag-uuma sa mas maayo ug dako nga oportunidad nga madugangan ang ilang kita. O ang atong unang pangutana para sa atong Provincial Governor Kuya Gob Edwin Ayo Bahib, sa unsang pamaagi makatabang ang probinsyal nga panggamhanan sa atong coffee farmers nga makaproduce og kape nga adunay maayo ug taas nga kalidad. Unang-una, ang atong mahatag nga support pinagi sa training programs nga i-launching sa ACDVOCA, kauban ang atong DTI and ang ato ang PAGRO. Then ang information dissemination, so i-allowed na to ang paggamit sa PICMO nga para ma-inform ang atong mga kaigsunan sa kabaranggayan nga aduna mo'y program nga proper program nga schedule dinhi sa ato ang PICMO. So and also ang pag-distribute sa mga seedlings o ang pag-organize sa atong mga kaigsunan diha sa barangays as a people organization. So siguro kung unsa pa ang letter nga mo request para sa support nato gikan sa probinsya, ato lang nang ihatag ng mga additional. Alright, salamat ko. So ang probinsya sa Davao del Norte ang bahala sa facilitation, especially sa information dissemination. Aduna kitay PTV Davao 48 nga TV station. So kana atong ipakita sa katawhan kung unsaon pag-amuma ang mga kape. O kana simulcast sa ato ang Radyo 911 DXNR FM. And of course, sa atong mga Facebook pages nga One Davao Network o ang PTV Davao 48. Ato usab nga nasayran nga ang Department of Trade and Industry andam gayud muhatag sa ilang mga ayuda alang sa kalampusan sa coffee industry sa atong nasod. Okay? O ang pangutana para sa atong Provincial Director Romeo Castaniaga,
unsa ang mga nagkadaiyang programa nga giimplementar sa DTI isip suporta sa industriya sa kape? May buntag sa GOB ug may buntag sa tanan. Ang Department of Trade and Industry nagatanaw sa coffee as an industry. But pasabot ang among suporta gikan sa pagsugod para makuha nato ang quality, good quality sa production, sa processing ug sa market. So ginakasiguro namo nga mutabang kami sa unsa mang ang especially sa marketing. Ingon nato nga ang coffee dako kayo siya og market, kitang tanan mo inom og coffee gikan sa buntag hangtod sa gabi. So atong ipatronize ang atong coffee sa Davao del Norte para mapakabaligya og nai-income ang atong coffee farmers. So ang atong natay bag-ong programa karon pod sa DTI aside from industry clustering nga mga strategies, kining rapid growth project or rural agro enterprise partnership for development and growth. Foreign assisted ni siya nga mag-focus sad og coffee. In fact, kini nga project pwede ang DTI mohatag pod og seedlings, no, mo intervention sad sa production. Kay usually manggod kung may kag production si DA na siya or si Pagro. Pero pinagi sa rapid pwede pud tag hapon makahatag og ayuda from production. Mo pud nga naga-train kita og mga maayong pag-process para post-production, post-harvest mas maayo ang quality para mas taas ang pagbaligya unya sa coffee. So gisiguro gyud sa DTI nga malungtaron ang atong proyekto kay tungod sila ang mo facilitate sa production and of course sa pagmarket sa produktong Davnor nga kape. Alright, daghang kayong salamat sir. Ug mas malungtaron ang usa ka proyekto kung aktibo usab ang atong mga partners sa paghatag sa ilang mga ayuda, mapa-financial man o technical. Usa ni ana ang ACDVOCA or ang Agricultural Cooperative Development International, Volunteers in Overseas Cooperative Assistance ug makauban nato karon ang representative sa ACDVOCA, wala lain si Mr. June Ramirez. Sir June, okay, pwede ba nato isaysay ang brief background niining proyekto sa ACDVOCA PhilCafe or the Philippine Coffee Advancement and Farm Enterprises? Mayong buntagob o sabang mga opisyalis sa Davao del Norte. Ang ACDVOCA awarded siya sa USDA, Department of Agriculture, sa pag-implement sa Philippine Coffee Advancement and Farm Enterprise or PhilCafe project. Kini nga proyekto dunay pagkiglambig ito sa duha ka partners nato, international partners, ang Coffee Quality Institute ug ang World Coffee Research. Nga kini nga mga institutions maghatag usab og dugang kahibalo sa atong mga producer organization unsaon pag-produce o gitawag nato specialty coffee nga mo demand siya og taas nga presyo. So kini nga project i-implement usab sa upat ka tuig ug tunga dinhi sa Pilipinas. So ang project coverage from Mindanao, Luzon and Visayas. But before ang project naka-focus lang sa Mindanao, pero because na ay concern nga request po nga i-appeal ang part of Visayas, nga doon na po yung mga coffee areas and Luzon. So nahimo na siyang Philippine-wide. So gitawag siya og PhilCafe project na. So ang PhilCafe project doon na siya gitawag nato walo ka activities. Una, pagkiglambig ito sa pag-strengthen sa atong local governance. Ginatanaw usab kung unsaon nato nga ang mga kabataan karon mo engage sa coffee farming. Kay nakita nga mauna ang sustainability nga wala na mo padayon kung mag-retire na ang mga parents. So ginatanaw na to how we can work with TESDA sa pag-develop o kanang gitawag nato coffee curriculum. Then padayon usab ang training nato sa ato ang gap in agricultural production gikan sa production hangtod processing. Then ginatanaw nato pod kung unsaon nato pag-work with agri-loan financing sa atong mga partner producer organizations o kanang post-harvest pagpa-improve sa atong quality. Then the sixth activity would be like pag-strengthen po sa atong mga people's organization
Kaya importante po na labinag ang mga PO o co-op na nasa business side sa pag-market sa ilang kape o kanang gitawag nato market buyer and seller relationship. Alright. So mao na ba ni ato mga major programs nga gi-implementar sa ACDI VOCA sa rehiyon ug sa Pilipinas? Yes, Okay. mao ni ang pinaka-major programs. Okay. We started katong sa Minpac project nga nagsugod tag tulo ka crops to before. Dunay cacao, lubi, and coffee. Then, gi-implement siya in 2015 up to 2018. Pero pag human ato nga project, nagsunod ning PhilCafe. So, karon focus na lang kita sa kape. Ang atong gipokusan, unsaon nato we can produce, taas nga production, but of course, katong gitawag po nato quality ang ato ang products. So kanang hugot gyud ay kay inyohang kuan ani no kanang pagtambayayong sa atong DTI kay kamo magidi ang sa technical aspect gyud sa ato ang coffee production. And isip technical coordinator Sir June, unsaon man nato nga mahimong posible ang mga oportunidad especially sa mga training nato ba para sa mga mag-uuma karon nga anaa ta taliwala sa COVID-19 pandemic. This is very crucial. Yes, so katong by the time nag-declared og national health emergency tungod sa COVID-19, no, ang PhilCafe team nagbuo siya og gitawag nato adaptive training approach nga bisan ning ani karon makapadayon gihapon ta sa pagtudlo dito sa atong mga producer organization sa kape. Una, dunay upat ka modalities nga nakuan na formulate. Una is kining through radio broadcast. And very thankful po ang si Chief Party na mo si TG Ryan na we're able to partner with the province of Davao del Norte sa pagpaabot aning mga modalities through radio broadcast. Natay gi-develop nga 5 ka module nga binisaya gid siya nga gikan sa pagtanom hangtod sa pag-harvest unya i-broadcast nato siya on air sa atong partner local registration unya nag-request pud ta kung unsaon nato mapaka-cascade ni dito sa atong mag-uuma nga makaabot gid ni siya nga informasyon sa ilaha pagtuon sa kape. So adaptive training, so dili yun kinahanglan ang physical presence sa mga mag-uuma kay bisan anaa lang sila silang panimalay basta naa lang sila radio or TV, so maka-cut-on gud sila unsaon pag amuma ning atong mga kape. And we are very lucky kay si Governor Hubahib gyud sa among discussion nga paggamit sa atong radio station o sa TV station, supportive kay siya mismo ang niingon nga tagaan gyud tug lugway ang kini nga programa kay aron gyud masiguro nato nga malungtaron ang coffee project dinhi sa Davao del Norte. Daghan kayong salamat, sir. Of course, ang atong provincial agriculturist si Sir Joe Andamon. Sir? Doc, ako lang sumbayan tong support nga giingon ni Gob, no? O ang giingon ni Sir Ramirez kay sugod sa dili pagrom gyapon ni masuguan ni Gob ani. No? So ang pagro So ang kuan ani pinagi sa pagro para mapaspas ang pagpaabot sa pag-disseminate sa information o sa technology, magamit nako ang akong mga counterparts sa lungsod na may Municipal Agriculturist Office, no? Naapo na sila gi-designate nga coffee coordinator. So magamit nako. Unya mga pila ron siguro kada gikan karon turnover na ni Gob sa ko atong gingon nga 300. So maski di wala presensya dito nga magtudlo sa atong mga coffee farmers na atong 223 ka BEW nga mohatod no katong mga advanced nga technology nga giistorya ni Sir Ramirez. Og kinahanglan to nga naamo na siya mga technology ug naay kinahanglan nga basahon pwede na namo i-mass production dito sa atong opisina kana tay division nga in charge ana mao na itong ipangatag-atag ato na siyang ituka sa atong mga BW ipangatag na to sa mga coffee grower sa nagalayang munisipyo. Alright, tinabangay gyud ni siya no, aside sa natay radyo, natay TV, doon na po tayo mga BEW nga mo pasabot or mugiya gyud sa atong katawhan didto unya sa atong field kay aron gyud masiguro nga tama or sakto ang ilang pagpananom sa kape. Daghang kayong salamat atong provincial agriculturist Jose Andamon. And ang Department of Agriculture mo gyud ang lead agency sa coffee industry cluster. Mamahimo ba nga isaysay sa atong bisita sa DA11 si Ma'am Mariel Aglibot kung unsa ang atong kasamtangang mga programa o proyekto sa DA Regional Office aron matagaan o pagtagat ang mga hagit
sa produksyon sa kape ug sa consistency sa kalidad. Ma'am Mariel? May buntag sa tanan, no, ma'am, sir. Ang Department of Agriculture actually, usually, every year na siya ginahatag na budget allocation for coffee industry. Actually, for 2016 to 2018, naghatag ta diri sa Davao del Norte, more or less 7,600,000, more or less million na. Composed ni siya sa atuang coffee seedlings nga Arabica o Robusta, o atong coffee rehabilitation program nga mo'y naghatag ta og fertilizer o pruning shear, pruning saw para sa pagrehab sa atong mga old na coffee dira sa Talaingod, labi na dira sa may Santo Niño nga Farmers Association. And for our upcoming 2021 na budget, nagpropose ang Department of Agriculture og coffee rehabilitation gihapon kay murag dako jud ang ato ang i-rehab para mas produktibo ang ato ang coffee diri sa Davao del Norte. Nagpropose ta og coffee seedlings gihapon, Arabica and Robusta, kay daghan pa gyud og farmers na gusto mo tanom og kape ug daghan pa gusto mo puno sa ilang kapihan pa gyud na farm. And then ang Department of Agriculture na putay ginahatag na mga brochures, giya sa pagtanom og kape. So aside from naghahatag po ta og trainings sa mga farmers associations or coffee farmers associations diri sa Davao region, para ma-promote yun nato atong coffee dili lang sa laing rehiyon, pati po diri sa ato ang rehiyon nga dako jud potential para sa kape nga Robusta o Arabica. So naghatag po ta og mga naputay budget for ato ang kung mudako na atong coffee industry diri sa ato ang probinsya diri sa Davao del Norte. Ang Department of Agriculture willing jud kayo maghatag og mga infrastructure, mga coffee machines na gamiton sa usa ka asosasyon para ang ato ang products na coffee makalaban jud sa ubang rehiyon dili lang sa Pilipinas ug sa gawas pa gyud diri sa Pilipinas. Og kato lang. Alright, daghang salamat no. Active ginato nga partner kanunay ang Department of Agriculture. Ilabi na karon nga priority gyud sa probinsyal nga pagamahanan sa Davao del Norte ang agriculture projects, especially now nga gi-launch na nato atong Davnor Kaagapay o kausa sa agrikultura ug panginabuhian sa barangay nga mao gyud na hunahunaan sa atong gobernador kay aron gyud masiguro nga dunay igong supply sa pagkaon ang Davao del Norte, malungtaron nga panginabuhian sa atong mga katawhan ug labaw sa tanan ang pag-amuma sa atong kinaiyahan. All right. Aron mahatagan og kadasig ang Davnor Coffee Farmers, atong sayron ang mga success stories sa mga coffee players sa Rehiyon 11 ug angay nato nga ikapasigarbo ang atong duha ka champions nga madasigon gyud sa paghimo sa usa ka maayong relasyon tali sa mga coffee buyers ug mga coffee farmers. Mga katropa, atong makauban sila 2019 Philippine Coffee Quality Champion Arabica category, Miss Marivic Dubria. Ma'am, and of course, proprietor Purge Coffee Roaster, Barista Roaster Champion in Singapore, licensed quality Robusta grader, licensed quality processor generalist, wala lain, Mr. Jofel Manlod. May buntag kaninyong duha. So di man din basta-basta itong mga bisita, no? Mga champions. Okay. Alright. For Ma'am Marivic, atong unang pangutan si Marivic, no? Giunsa nimo pagbuntog o pag-overcome sa mga hagit nga imong nasinati aron mahimo ka nga usa ka empowered nga mag-uuma? May buntag sa tanan, no? Ang akong gibuhat is namangoy mga chances nga gi-introduce ang NGO. Kabaliktaran diri sa inyo nga ang gobyerno gyud mismo ang mutabang diretso sa mga farmer. Ang nahitabo man gud dito sa MOA is NGO ang nag-start sa among organization. So para makuha na ko ang mga challenges, ako ang unang ni-adapt sa mga technology nga gi-introduce sa different NGO. So ikaw ang very proactive. Nag-una-una gyud. Yes, okay, sir. Kailangan man gud siya na naa siya yung model, magmodel-modelan ba? Kay kumbaga, ang farmer usahay man gud, ang mindset sa farmer is kanang to see is to believe. So, usa siya mo tuo kung naa na siya makita.
So isa ang isiday boka ato nga naka-encourage ako so nag-start sila og hatag og para sa kanang drying gani kay ang farmer magud maglisod pa na siya og kanang kuan invest og pareha sa nang drying facilities. So naghatag sila og kuan si Sir June sa amoa kanang UV plastic para kato siya ibutang para ma-proper ang iyang pag-dry sa coffee. So suka dato nag-appeal lamig mga coffee expo kay gina-assist man pud mi sa DTI diri sa Region 11. So mao na to siya ang start nga naila ang Bacofa sa daay nami nga kape. Alright, importante kay na especially sa atong mga kabatan-unan nga murag dili sila ganahan og farming kay para sa ila ang farming is para lang sa makaraang tao. Ila gudsugod sila sa technology ug buto na una kinahanglan gyud nato ang farming. It's because ang unsaon lang supply sa atong pagkaon. So maayo kay naa sila din hinoy ipakita nila nga ang farming is really the trend nowadays. Alright? Ma'am, atong nasayran nga nakabisita na dai ka dito sa Estados Unidos no sa duha ka higayon. Pwede ba nato ma-share sa atong mga suking tigtan-aw kung giunsa nimo pagpaningkamot aron makaproduce ka og kape nga adunay maayo nga kalidad? So last 2017 naamang gutoy ni daog nga taga Bukidnon. So isa to siya ka challenge nga gusto na ko maningkamot nga mahimo pud kong inila nga coffee producer. So labi na nga pinaagi sa kape makaadto ko sa US nga walay pamasahe. So posible ni ma'am kani atong mga farmers from Talaigod makaadto pog USA. Yes sir, basta mag-produce na gyud sila og quality nga kape tas dili gyud nila pugngan ang ilang kaugalingon nga mo explore tapos mo apil-apil sa kanang kung unsa ang kalihukan sa kape kay maura gyud to siya kanang ticket nako nganong nakaabot ko sa US. So after atong naka second place ko pero dili to ako ang kape to sa ako ang farmer kay dili man gud siya mosunod sa kanang tama nga kuan ba technology. So iya lang gibulad sa yuta tapos maabtan sa mo ang mga buyers. So ipa-describe sa ko Marivic, how do you define the taste of that coffee? So naaman siya sa yuta, gibulad pa gyud sa net. Giingnan ako siya, it tastes like a horror kay wala pa mapuguat to ka eskwela og unsay definition sa kanang taste kuan sa kape. So moto nga giapil ako sa competition pero igor ako ato ni process kay gusto na ko ipa-proof sa farmer na kaya di ay nila i-produce ang quality kung tama pud ang ilahang pag-process. So pag nakadaog na to siya, so ako ang gipadala sa Isiday Boca dito para mag-represent sa tibuok Pilipinas para i-open ang market dito sa US. So pagbalik na ako, giingnan mo ko sa muang farmer nga lipay-lipay pa siya kay dili ra ba to iyahang kape. So nakahagit na pud nako. Labi na nga dito sa expo sa US, naay gi-announce dito nga ang next Coffee Expo adto sa adto sa Boston. So niana jud ko sa kong kaugalingon nga dapat ako na ang mag-first para ako na po'y makaadto sa Boston. Kay di ba dili man to akong kape ang nag-second place before. So isa nahagit man. So, niadto na pud ko Boston last 2019. Og dito gyud nako naabri ang ako ang mga mata nga perti gyud ang dakua og demand ang kape. Og makatabang gyud kini siya in terms sa income pud sa mga farmer kay parehas nako karon ang mga barista gani parehas ni Sir Jupel, dili na siya ka tilaw sa ako ang kape kay ginaatangan na siya sa Japan, sa Canada ug sa US. So ang presyo nako sa kuang kape karon pinakaubos na gid ang 400 pesos per kilo. Last year nasa siya 500 to 600 pesos kay this year man gud tungod sa pandemic wala na dayon ang kaping competition nga perti ra ba unta namong pag-import kay gusto mi mo adto sa Portland kaso wala man na dayon. So gibaligya na lang namo sa 400 pesos per kilo. So bulahan kayo ang Davao del Norte nga ang ilahang governor saludo kayo sa programa sa kape. Bulahan kayo sila. So i-grab na ninyo ang opportunity para makaadto pud mo sa USA. All right. So ang pasabot ni Mama United States of America kay nakadungog Boston, basig Boston Davao Oriental. So dili to Davao Oriental, it's really United States of America. Ug gani Portland, Oregon unta to karon nga year, ma'am, no?
Yes, sir. Okay, and that's still in United States. So your stories are very inspiring, especially sa atong mga young farmers nga daday kwarta gyud sa pag-uma. Mao gani na nga atong gobernador si Kuya Gov Edwin Hayubahib, gina-inspire gyud niya ang atong katawhan nga into farming gyud. Kaya ang namay kwarta sa farming basta lang gyud maningkamot sa kanunay. All right, thank you kay ma'am. And of course for Sir Jofel, isip usa ka eksperto gikan sa pribado nga sektor. Unsa ang imong assessment sa potensyal sa atong lokal nga kape sa iyang lasa ug kalidad? Kung ato ikumpara sa mga kape nga giproduce sa mga nag-unang nasod sa produksyon sa kape sama sa Ethiopia, Colombia, Brazil ug uban pa. Okay. Good morning sa tanan, no. Based sa assessment nako, for nearly 3 years kasi ang akong experience dito sa trabaho is way back abroad. So I've been buying coffee, mga imported coffees. Pero nibali ko diri sa Pilipinas 3 years ago to put up my own business. Pero doon na ako na-realize na na-attend ako kayong potential. So first, manggod, in order for us to produce a very good quality cup of coffee, blessed manggod sa Pilipinas nga nata sa Coffee Belt. Coffee Belt means mga producing region or country silang. So dili ta basta-basta makatanom og coffee nga sobra ka bugnaw nor sobra ka init. And kita blessed ta na aside from that mga farmers nato. So naanad man ta magtrabaho sa Utah jud. Ako myself family business namo is mga planting materials propagation. So dito na ako nakita na naatay potential for coffee, especially knowing na may ang background po na ako. Ang Pilipinas taas kay ta consumption for coffee pero majority is import. So karon swerte ta kay naatay mga farmers like sila Ma'am Maribik na very sila focus. Then aside from that, in order for us to produce a quality cup of coffee, collective effort ni siya. So not just a farmer, not just me or a barista, pero kamo like sa government, sa mga NGOs, naatay mga technology na dapat i-adapt nato. Naatay blessed ta with the soil, pero we have to identify kung kana nga soil, mumatch ba ni siya sa variety na atong ibutang. That doesn't mean na Arabica is good siya sa highland, dito lang tanan. So daghang klase nga Arabica, and daghang klase po na strain na Robusta. And with the help with agriculturist and technical director, ma-assist nila kung unsa ang dapat itanom nato sa atong mga yuta. Alright, so you are saying nga doon na dito kapasidad nga maparehas ang atong kalidad sa atong kape sa mga nagunang nasod sama sa no doubt, sir. No doubt. Okay. Based akong experience, coffee nato from Mount Apo in Bukidnon, every time mo biyahe ko abroad, namin ginatawag na blind cupping, and always, pag sinabi nila na parang pag nagbutang ko coffee dito, they thought na ang coffee is from Ethiopia, if not Colombia, masurprise sila na, uy, this is Philippine coffee. And ako, mukatawa lang ko na pinapasimple nga smile. Wow, palakpak po siguro to. Dini basta-basta. So sa ato pa, very promising yun din coffee industry sa Davao del Norte, no? Alright, sir, unsa bang nahimong epekto sa pandemya sa supply ug demand sa kape? Like for example, sa company na ako, ang main focus sa business is supply. So, nag-supply ko sa mga coffee shops nationwide. So, dahil sa pandemic, naapektuhan, kaya daghan nag-close. So, mura siya blessed and cursed at the same time. Blessed ko kasi karon daghan na po mga nag-brew sa balay. So, kay sarado ang mga coffee shops, nitaas ang volume na ako for mga roasted coffee. Then, ang amo lang ginahimo as a supplier, ginaturuan ako ang akong mga kliyente through online na dapat mo ni mga parameters, mo ni ang pag-brew sa tama nga coffee, especially like Mount Apo or Bukidnon. So dako gid epekto ang pandemya sa supply ug demand sa kape. And of course, mamahimo man nato nga mahibalaan kung pila imong palit o presyo sa green coffee beans direkta sa mga mag-uuma. Kaya para ma-inspire gud sila nga moton, mahal man daning kape kasi ma'am ganiya minimum of 400 pesos ma'am, no? All right, what about sa imo, sir? Okay. For the past 3 years naman ko nagbayo og local, no? Sila Mamaribik, una na ako na murag partner farms. So good thing kasi with direct communication sa farmer, ma-assist nimo sila, makashare ka kung unsa ang lasa silang coffee. So pero on my end, dili ko manghilabot kung giunsa nila pagtanom. Always lang ako makashare. Kay sila mas hard man sila sa pagtanom, ako sa pag-roast ug brew lang man ko. So that time, dili baba, pero nag-start me 220 yata. Okay, that's 220, the lowest. Pero karon, okay, 220. And every time ako
pag mupait ko coffee, gina-situate na ako na nag-increase akong buying. Then aside from increased buying, naghahatag ko incentives more or less para ang farmer lang po, maganahan po sila kay balo ko mismo nga kapoy kay sa farm. Diri hayahay ta kay aircon man. Sila dito naka-unlimited aircon man sila kay bukid man. So muna ako as a buyer ginatanaw po na ako nga makatabang sa ilaha. At the same time, mo na mag-seal sa relationship between farmer and buyers. Kasi kung nagkaroon ng mga crisis, shortages, mubalik yun sa ka ng gratitude, kumbaga. So dapat maintain natin healthy relationship with them. Alright. So, ang pinakababa ni Sir is 220 plus napag-incentive. So, mura-mura lang po kay ma'am. No, 220 is 3 years ago. 3 years, that was 3 years ago. So, pila na karon, no? So, maumao kay ma'am, mga 400, magdula 400, 500 per kilo. Okay? Para sa mga farmers, we are talking here per kilo. Kung maka-produce mo og daghan, mas kung kita para sa inyo, ha? Alright. So, nadiri ato mga model ng mga kape, no? Robusta coffee, Arabica coffee, o kining, mga seeds, coffee seeds nga gi-harvest. Okay? Alright, sir, pwede ba namo mahibaluan ang mahitungod ni aning third wave brewing o uban pang klase sa uso kung atong hisgutan ang industriya sa kape? Isa po na siya sa nakapa-boom sa industry sa coffee sa Pilipinas, no? So, dati, ang treat na to sa coffee shop is either inom ka kape, study ka gamay, or meeting place. Pero karon more of you as a consumer talking to the barista. So every region or producing region, lahilahin mo sila glasa sa coffee, and that makes the coffee parang inspiring and unique. Kaya kung mayroong kag coffee nga naglasang citrus, lasang mansana, so malasahan yun mo na siya. Basta tama lang yung pag-process sa coffee and tama po ang pag-brew sa coffee. So thankful ta nga ang atong technology karon dali na lang kayo, maski mayong ka nga sir wala mo ko experience parahan nimo na pila ka years, pwede ka mahimong barista in an instant. Na atay YouTube, na atay Google, then every producers pod ginabutang nila ang parameters dito or guides in order for you to produce a similar cup na ginabrew sa coffee shops. Alright, so ato nasayra no nga very sensitive dahil ang kape gikan sa pagtanom, kung asa siya gitanom, sa pagproseso. So grabe gyud ang kanang ka-delicate ang coffee when it comes to processing and then preparing para sa katunyong coffee nga atong imnon. Mao na nga naa karon ang ACDVOCA or ACDI-VOCA, ang atong provincial agriculturist, ang atong DTI nga motabang muhatag og technical assistance sa atong mga farmers. Alright. O karon atong tagaan og higayon ang atong mga kauban din sa studio aron makahinabi ang atong mga bisita. So they can ask questions, magpailata o kinsa ang gusto nato nga mutubag sa atong mga pangutana. Aduna ba yung mga pangutana? Alright. So, sir, may buntag yung tanan, ako si Sam Batyansila. Sa pagkakaroon ako ang station manager sa Infinite Radio, na interest kay ko kay usasad ko sa consumer sa coffee. At doon ako ay murag factory, packaging sa coffee. Na ako'y 12-in-1 coffee. Pero gakumpra may gikan sa Malaysia sa kuan katong instant na nga coffee ba by kilos, by sack. Gikan sa Malaysia. So, imagine ko nganong whole Philippines wala gyud ko makita, wala gyud tay producer dira ba kanang ready gani nga magamit para sa pareha namo nga ga produce me og kanang ready for drink nga coffee kanang mga sasina. Always gyud sa gawas kundi sa Singapore, sa Malaysia. Mo na nakita na ko gani sa inyong discussion, nakita na ko mas nindot unta kayo, labi na gyud kung diri gyud mahimo sa Davao del Norte nga makabutang ta og coffee manufacturing, processing nga instant na nga coffee ba kay kung maghisgot ko tag consumption, mas silabol man jud ka ito, mas kusog gyud kayo ang dagan sa mga instant coffee kaysa kanang i-brew nato. Ang kana among gi-produce man nga coffee, kana among gina-packaging, kuha na siya kanang instant coffee. So,
ang ingredient nga coffee nga among ginagamit kato ng instant coffee nga kinahanglan ta diha og kanang spray dryer. Mo nay kulang nato gob nga kinahanglan dapat unta diri sa ato natay spray drying machine nga paliton naman nato nagikan sa China, gikan sa Taiwan na amantana. So di man na kayo pud dako kayo nga investment. Pwede siguro ta mabutang diri unya mahimo lang siyang center of processing sa tanan nga mga coffee grower katong gusto kay di man pod tanan god mo cater magita sa atong local nga consumers. Unya sa local consumers nato naanad magita kanang sasi-sasi para mabalon-balon nato asa ta mo adto. Di man ta pwede magdaladalag takure niya asa-asa mo hunong ang bus mag-bro na punta. So kinahanglan kita nakasasi na. So kinahanglan ta ato instant coffee. So para sa instant coffee kinahanglan kita spray drying machine. I think maka-afford ang atong probinsya ana. Kaya na mo invest ang province diha. Onya mas maka-encourage pod na sa atong mga local growers kay nahibalo sila nga doon na processing plant diri sa atong coffee. Okay, that's all. So ang pangutana nimo if we have the capacity para makaproduce ng instant pangutana coffee. Ko, kaya ba nato i-finance ng processing plant? So, diri daghang sa Davao salamat, del sir. Norte? Okay, so atong mga bisita, sige, si Sir Jofel. Okay, si Sir Jofel will go first and then the governor will follow. Okay, very interesting na question. No? So ako, kasi nag-promote mga o kanang specialty coffee. Specialty coffee means livelihood para sa mga farmers, not just sa ako as parang trader roaster. Now, siguro makatabang na siya. Una natong himon is parang market segmentation. So, naatay, like for instance, sila Ma'am Marivic sa farming. So, naamang ko tayo mga ginatawag na grade 1, grade 2 na coffee, if not specialty 1 and 2. So, ibalik lang po na ako ang pangutana sa imo, sir, na dili ta ng pang steak na karne, ginahimo na tag chorizo, di ba? And kibaluta na wala ta naga-down sa katong mga sachet or instant. Pero mostly sa coffee na ginagamit dito is mga tier 3 or matawag na to lower quality kung harsh siya paminawon. So kana siya wala po'y bad ana. So kana gina-categorize lang nato kung asa nga market, kung kani para sa pang coffee shop, kani pang mass market, kani pang solubles. No doubt kaya nato na or kung naay mag-finance na masi private kung dili government, dali lang man mag-set up nga nga facility. All you have to do katong mga kailangan lang certified kay automatic inumon naman gud sa tao. So dapat taas ang atong food grade standard ana. For me, dili siguro lisod kung magatukod tag factories diri sa probinsya kay naatay mga private partners pwede natong matawagan para to invest for this coffee manufacturing company or kung tanaw na to kung kaya na to sa budget na to within sa province and makapangayo ta og budget sa national government to put up the coffee processing plant. So ang pinaka-importante karon nga naamantay buyer, natay marketing. So dapat nga magtanom sa ang mga tao kay it is 2 to 4 years ang harvest time nato sa coffee. So with that, kung ma-inventory nato nga naka-mass plant na ta sa coffee, so kauban ana we plan to put up a manufacturing company for coffee. All right, daghang salamat Gov. Okay, og alang sa katapusan kay wala may pangutana, atong pangayuan sa mensahe ng atong gobernador, Kuya Gov Edwin I. Wahid. Sa makausapa, mayong buntag sa mayong udto na sa tanan, mayong paniudto na. Isip gobernador sa dinhi sa probinsya sa Davao del Norte, ako paning kamutan nga kining maong program atong masuportahan dinhi sa atong probinsya nga maengganyo nato ang tanang katawhan nga magtanom og kape. Gani naa naman pud tay cacao farm dinhi sa probinsya og naka-mass produce na pud ta
o cacao seeds nga gihimo pod gi-deliver gi-supply nga mahimong chocolate. Kaya lang wala na recognize pa ang probinsya ani nga produkto, pero regarding sa kape, panikamutan nato ni nga ma-recognize ang probinsya sa Davao del Norte nga mas producer sa kape. And later on panikamutan nato nga makahimo ta og coffee manufacturing, at the same time usab sa ato ang cacao seeds manufacturing plant. Ang ako lang hangyo sa tanang katawan nga suportahan ninyo ang atong programa, kay nadungog na ninyo unsa ka mahal ang buying price sa coffee products. So si Sir Jofel 3 years before, ang iyang palit 220, gininesikreto lang niya pilay buying niya karon. Pero si Ma'am Maribek Dobria 400 per kilo. So with this price, sigurado ko nga dako kayo mahatag nga apekto o kausaban sa pamuyo sa katawan. So bisan himuon lang ni sa uban nga murag gardening type, dako na kayo ning tabang nga maka-mass produce ta dinhi sa probinsya sa Davao del Norte. O isiguro nako nga ang atong barangay extension workers for kaagapay program and ang atong pagro and ang ato ang engineering department patabangon nako para nga kining programa ma-launch nato heavily dinhi sa probinsya sa Davao del Norte. Daghang salamat ug mayong buntag kanatong tanan. Alright, daghang salamat Kuya Gov Edwin I. Hubahib. Mao kato naglangkob sa atong espesyal nga edisyon sa Kapihan sa Davnor. Sa ngalan ni Genevieve Abangan, ako inyong katropa Mervin J. Suay Baguio. Daghang salamat, dalay ko ng Dios ug Davao del Norte padayon sa malungtarong pag-uswag.